talk about climate change, ang pinag-uusapan natin dito ay pagbabago ng klima hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi lang tayo ang nakararanas nito, kundi buong mundo. Pandaigdigan nga eh. 'Di ba? Kaya nga ang tawag dito, kaya mamaya meron tayong tinatawag na global warming. Now, kailan natin ito na-experience? Lumala ito actually nung ika-20th century, kalagitnaan ng Mga 20th Jadander. century. Tayo ay pasok dito. Kaya nga natin 'to nararanasan, eh, mas lumala pa nga, 'di ba? So, ang, climate change ay ang pagbabago according sa isang article 'no, ito ay ang pagbabago ng klima o ng what I mean is yung pagbabago when it comes sa temperature, pagtaas ng temperatura. 'Pag tumaas ang temperatura, it only means na umiinit, 'no, or biglaang paglamig, 'no, at yung pagkakaroon natin ng mga malalakas na bagyo, 'no, ng malalakas na pag-ulan. So 'yan ay dulot ng climate change. Now, ano ba ang dahilan ng climate change? Ano-ano ba ang mga dahilan nito? Actually, there are two main reasons for this. Una, merong natural na pagbabago sa klima. Ibig sabihin, talagang nasa nature na 'yan, talagang nando'n na sa environment 'yan. Merong, 'di ba may pumapasok na init sa atin dito, sa ating, planeta, 'no? Alam natin na nasisira ang ating ozone layer, butas. So papasok yung, init dito sa atin at 'pag pumasok 'yan, mata-trap dito sa atmosphere. Now, maliban sa init na ini-emit ng araw 'no, meron ding natural na init ang Earth. So dahil sa natural na init ng Earth, nagko-contribute 'yan sa init na pumapasok dito sa atin, kaya mas tumataas ang temperatura, 'no? So 'yan yung natural cause kung bakit nagkakaroon ng climate change. Now, ano naman yung other cause, other reason? Ang isa pang dahilan ay dahil sa activities ng mga tao, 'di ba? Gumagamit tayo ng makinarya, gumagamit tayo ng iba't ibang bagay na nagko-cause kung bakit nagkakaroon pa ng dagdag init dito sa planeta natin. Ang reason is ang tao gumagamit yan ng fossil fuel. When we talk about fossil fuel or when we say fossil fuel, it refers to those remains ng mga hayop or nung ano pang living organisms before na namatay at yung mga buto nila napapakinabangan for that para maging langis. And maliban pa diyan meron pang coal, uling, 'no? So 'yon, 'pag ginamit yung mga 'yon, nag-i-emit 'yon ng iba't ibang gas na nagko-cause ng heat at natatrap din dito sa Earth kaya mas umiinit. So maliban sa natural cause, meron pang man-made cause. So dalawa ang dahilan kung bakit mayroong climate change, kung bakit tumataas ang temperatura dito sa Earth na nararanasan din natin. Now, maraming dahilan kung isa pa sa mga dahilan, I mean, kung bakit, tumataas ang init or ang temperatura ay dahil sa walang hwabas sa pagputol ng puno. Ang ano natin, ang mga puno natin, yan ay natural na pampalamig natin. Kumbaga yan ang aircon ng nature, yung mga puno. Kaya lang, tayo kasi ang titigas ng kokote ng tao. No, putol dito, putol doon. Hindi mapakali. 'No? So ano nangyayari? O edi wala na. Wala na tayong natural aircon. Hindi niyo ba pansin kapag nasa lilim kayo ng puno, hindi ba mas malamig? Kahit pa na may araw, 'pag pumunta kayo sa mapunong area, medyo presko, 'di ba? So ina-absorb kasi ng araw ng araw ng halaman yung init at nagiging pagkain nila. Nagiging pagkain ng halaman. No? So, kino-convert ng halaman yung energy na yun para maging oxygen sa atin. So, yung carbon dioxide na nagiging food para sa kanila at yung light din, no, na need sa kanila, nagagamit nila para mag-grow sila. In return, nakikinabang tayo dahil nakakakuha tayo ng oxygen um, from them. Kaya lang pinuputol. So, isa yun sa mga reasons kung bakit umiinit dito sa Earth. Now, ano ang mga epekto ng climate change? So ang climate change ay maraming maraming dalang masamang epekto yan sa atin. Una, nagkakaroon ng global warming. Ang global warming ay major indication na mayroong climate change. So pag sinabi natin global warming, pandaigdigang pag-init, no? Hindi lang yan dito. Hindi lang yan dito sa Pilipinas, pang buong mundo kaya nga global eh. Hindi naman Philippine warming,
no? Wala namang gano'n, eh. Kaya nga global warming ang tawag. Now, because of climate change, nakakaranas tayo ng iba't ibang sakuna. Heat wave, no? Baha. Wala namang baha kung walang malakas na bagyo. So may mga malalakas na bagyo. In return, nagkakaroon ng matinding baha because of malalakas na bagyo. Nagkakaroon din ng tagtuyot. So yung tagtuyot, ang isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon din ng pagkakasakit o kamatayan, lalo na sa ibang mga trabahador natin, no? Now, ilan pa sa maaaring epekto niyan ay yung pagkakaroon ng sakit, no? Ano ang maaaring maging sakit? Una, yung mga sakit na nakukuha na dala ng polluted na tubig at ng pagkain. Cholera, pagtatae, no? At yung iba pa, mga sakit na nakukuha mula sa insekto. Halimbawa, may langaw, no? Dumapo sa pagkain nyo. Eh, yung langaw na yun galing sa kung saan-saan at dinapuan yung pagkain, kinain ninyo, eh di natural, mapupunta sa sistema ng katawan ninyo kung ano man yung dumi na taglay-taglay na tong langaw. So, magkakaroon ng sakit yung tao. Another thing, dengue. 'Di ba? Yung mga lamok. Pag merong stagnant na tubig, pag merong stock ng tubig diyan na hindi napapalitan, hindi na aalis, let's say, magkakaroon ng kiti-kiti. Then, anong mangyayari? Mag-grow din 'yon, magiging lamok. So, dadami sila. O di dengue nga naman. Dengue outbreak, no? At ano pa, sakit na nakukuha din mula sa daga, leptospirosis. Sabihin natin. O nitong mga nakaraan lang, ang daming na ang daming ang tawag dito, ang daming naapektuhan ng leptospirosis. So, it's because of what? It's because of us din. Tayo rin ang may reason. Ang dahilan, tayo rin ang cause kung bakit nagkakaroon ng ganyang problema. Now, because of that, nagkakaroon ng pagkasira ng community, no? Dahil sa mga kalamidad na nararanasan natin, nasisira ang komunidad, ang iba't ibang komunidad na mayroon tayo. Halimbawa, yung mga tao na naninirahan malapit sa area na kung saan bundok or may mga lupa, anong maaaring sakuna na makuha dyan? Linel. Landslide po. Landslide, correct. So maaaring magkaroon ng, bakit naman ulo lang ang nakikita sa'yo, Linel? Ulo ka na lang. Diba? So landslide. Landslide, isa yan sa mga reasons kung bakit yung mga tao namamatay. Diba? Ano pa? Pag natunaw yung mga yelo sa Antarctica, sa Arctic region, anong maaaring mangyari? Bedizon. Maaari pong tumaas yung mga sea level. Yung mga sea level. Correct, tataas ang sea level, no? So pag tumaas ang sea level, anong tendency? Rai. Pwede pong bumaha. Ha? Natural ba baha? Pero anong mangyayari sa mga low-lying areas? Masisira po yung mga bahay. Masisira yung mga bahay, of course. Pero anong pinaka-main reason? Masisira ang bahay because of what? Because of natunaw, tumaas ang sea level. Ano mangyayari? Pag tumaas ang sea level, nasa mababa ang lugar. Tumaas ang sea level. Ano mangyayari sa mababang lugar? Ito na sea level, oh. Ito yung mababang lugar, oh. Lalabog. Oh. Diyos ko. Hindi kita tinatanong, Nico. Hintayin mong tawagin ka. Lulubog. Di ba? So, pag lumubog, di goodbye. Wala na. Di ba? So, yan ang isa sa mga problema natin. Because of climate change, natutunaw yung mga yelo ng mundo. So, tataas ang sea level. Pag tumaas ang sea level, lulubog yung mga mabababang lugar, maaring mawala sa mapa. Now, pag ganyan ay nangyari, anong gagawin ng mga taong naninirahan doon? 'Di ba lilipat? Magmamigrate sila dahil lagi nga naman silang naaapektuhan ng kalamidad, ng kalikasan. So, the tendency is that magmamigrate sila, lilipat sila ng lugar. Yan ang dahilan kung bakit sila umaalis. Now, ano pa? Yung coral reef nasisira. Nagkakaroon ng coral bleaching. O ano ang coral bleaching, Nico? Sige, ikaw naman. Ano ang coral bleaching?
Wait, sa ano po yun? Coral bleaching. Pag Bleaching, nalalason po yung mga corals, sir. nalalason, is that, ano, um, yun ba talaga ang coral bleaching? Isa yan sa mga cause, but that is not the coral bleaching. Bleaching nga eh. Ano ba ang bleaching? 'Di ba sa buhok, sometimes nagpapa-bleach ang mga tao pag nagpapakulay ng buhok. O anong gagawin diyan? Pag coral bleaching, hindi ba nababago ang kulay? Ang coral reefs pumuputi, nawawala yung kanilang natural na kulay. So it means namamatay ang coral reef natin. Coral reefs natin. Because of what? Maraming reasons. Excess light or heat, pollution, etc. Ang dami. Daming reasons, no? Ngayon, pag namatay ang coral reefs, sinong unang apektado? Kami po. Kasi po kaming isda eh. Oh, sino? Hindi ba isda? O di pag naapektuhan ng isda, pag nawala ng coral reefs, ano mangyayari? Pag nawala ang coral reefs, what will happen? Saguno. Mawawalan po ng tirahan yung mga isda, sir. O pag nawala ng tirahan, ano nga mangyayari? Mag-aano? Lilipat ng ibang lugar, mangungupahan sa ibang isda. Ganon. Pwede po sila mahunting ng mga prey kagaya ng mga pating po, ganun, sir. O di na hunting. Okay, o na hunting, no? Ano nangyari? Anong tawag doon? Roque. Nag-iba po sir yung ecosystem, yung mga natural na enemy po ng mga isda, hindi na po nila ma-counter yun. So away-away na pala to. Ganun na pala. Ano to? House of the Dragons. No? Hindi, no. That's not the answer. Ang simple lang yan. Buenaventura. Letter E. Ang sagot. Pagka ano po, wala po yung mga bahay nila, mawawala po ng tahanan yung mga isda. Tapos, Oh. pagka po ng tahanan yung mga isda, yung mga mangingisda po is mahihirapan na po sila manghuli. Kasi, so ibig sabihin, makakahuli sila basta may tirahan ng isda. Ganun ba yon? Ay, Diyos me yun. Dali-dali lang ng sagot dyan. Letter E nga eh. Letter E. Pag nawala ng tirahan, let's say nawala ng natural habitat, no? O ano na lang mangyayari? Estuarya. Ha? Mag-e-extinct po sila. Extinct. Magkakaroon ng extinction. Wala na nga silang titirahan. Saan pa sila mamamalagi? No? Eh di mawawala na sila. O di ano pang huhulihin ng mga magsasaka ng mga mangingisda natin? No, eh di wala na. Hindi pinag-away-away nyo pa. Naging ano eh, no? Naging war of the fishes. Ganon. Hindi mag-aaway-away. Bandang uli, ano? Merong sumagot kanina sa ibang section, lilipat daw. Wow, nag-migrate saan? Sa Marianas Trench. Naghanap ng upahan doon. Baka may mauupahan doon, no? Magkano kaya upa doon? Kung ano yon, ang tawag dito, ang tawag dito, 2 kwarto na lang para sa 4 na isda. No? So, mai-extinct. So, kawawa yung mga mangingisda natin, unang-una sa lahat. No? Ano pa? Kapag nagkaroon ng climate change, magkakaroon tayo ng issue sa food security natin. Food security, ibig sabihin may banta pagdating sa supply ng pagkain. 'Di ba? Ang nangyayari, every time na mayroong climate change is that either magkaroon ng matinding tagtuyot or matinding pagbagyo, pag-ulan. Masisira ang pananim, either of the two. Matuyo yan or malunod yan. No? So, sinong apektado dyan? Unang-una, magsasaka. Diyan sila kumukuha ng kanilang ikabubuhay. Diyan sila kukuha ng kanilang makakain. At dyan din tayo kumukuha ng makakain natin. Without pagsasaka at without magsasaka, do you think meron tayong kanin? Eh, ang staple food ng mga Asyano ay kanin. That's our staple food eh. Rice, hindi tayo mabubuhay nang walang kanin. Nanginginig yung laman natin pag walang kanin. 'Di ba? So, kung walang kanin, or kung walang bigas because of low supply, edi patay na. No? Wala tayong root crops. Imagine, polluted ang dagat, wala nang isda.
Sira ang ating mga sakahan, nasira dahil sa bagyo, sira dahil sa tagtuyot. At dahil sa tagtuyot, walang irigasyon, walang tubig na ipang-susupply dito sa mga halaman sa mga pananim natin. O paano tutubo yan? Naintindihan nyo? O, so ibig sabihin, sabihin na natin hindi naman lahat apektado, konti ang produksyon. Konti ang produksyon ng bigas. So kung konti ang produksyon ng bigas, sino ang unang bibili? Mga mayayaman. Paano yung mahihirap? Kung maubusan ng supply, konti nga lang ang supply O edi mamamatay na lang sa gutom. Naintindahan nyo? Chain reaction ang nangyayari because of climate change. It is not the environment only, but it is also the economy na affected because of climate change. 'Di ba? Apektado pati ekonomiya natin Dahil sa climate change, imagine niyo, walang mahuli yung mga mangingisda o edi wala tayong makuhang isda. Wala tayong protina. O wala tayong makuhang kanin, wala tayong makuhang root crops dahil saan? Tuyo yung pananim, nawasak ng bagyo yung mga pananim. Saan tayo kukuha? Tubig na lang. Baka mabuhay pa tayo sa tubig. The problem is, even tubig polluted. 'Di ba? O sa hangin na lang, hinga-hinga na lang tayo, sir. Even hangin polluted na 'Di ba? Naintindihan nyo? So yung life expectancy ng tao, kapag polluted yung buong paligid niya, bumababa. Ang tendency, mamamatay. Di goodbye. Nanawaan nyo? So, malaki ang papel ng tao pagdating sa climate change. Malaki ang papel niyan pagdating sa pag-ambag ng problema at dapat tayo rin ang mag-isip ng solusyon para dyan. Hindi tayo dapat magpatuloy sa lang, yung alam niyo yun, pikit mata at takip tenga lang tayo na parang hayaan na natin na lumala ang climate change, hindi naman tayo affected ngayon Ngayon. Pero paano bukas? 'Di ba? Paano bukas? Ngayon hindi ka apektado. Kaya lang, kinabukasan wala ka na palang makain. Kinabukasan, wala na palang isda, no? Yung hangin mo pala na hinihinga, mga hangin na lang na na alam mo 'yon, yung parang tira-tira na lang, polluted na O paano ka pa mabubuhay, Aber? So it is us na responsable sa bagay na ito. Tayo ang responsable pagdating sa environment natin. Tayo ang gumagawa ng problema, then tayo rin ang dapat na humanap ng solusyon para dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi kayo dapat magtapon ng basura kung saan-saan lang. 'Di ba? Pag ako may nakita na nagtapon ng basura sa inyo, magugulat na lang kayo, lumubog na yung bunbunan ninyo. Nakakaltukan ko na kayo. No? So kung ako sa inyo, ang tawag dito, baguhin nyo yung mindset nyo. Pag merong basura, itapon sa tamang tapunan. If there's a chance na makapagtanim ng puno, magtanim ng puno. 'Di ba? Ang mga isda, pahalagahan natin. Hindi, alam mo dyan, nabubuhay yung mga kababayan natin. Even yung mga magsasaka. Kaya yung mga kanin na kinakain ninyo, pahalagahan nyo. Isang butil, ito scientifically speaking, isang butil lang ng bigas, 14 gallons of water ang kailangan para lang magkaroon ng isang butil ng bigas. Imagine, tapos itatapon lang ng ganun. Mag-isip kayo. Kalaban natin ang climate change. Hindi biro to. Hindi yan nakikitang kalaban. 'Di ba? So, alam niyo 'yon, alagaan natin ang ating environment dahil tayo rin ang nakatira dito. Kung sino ang nakatira, magre-reflect yan, yung itsura nung tinitirhan yan, magre-reflect yan sa kung sino ang nakatira. Kung sa laula ka sa bahay mo, kung nakikita ng tao na marumi ang bahay mo, it only means marumi ka rin sa pamumuhay mo. Ganun lang naman kasimple yun creamy? Skip diba? I switched to Nescafe Creamy White Naintindihan. coffee like no other. Okay. So yung activity 1.5, kailangan sabihin nyo yung araw na to, mag-group effort na kayo mamaya, chat na kayo. I think we or can all mag-chill agree in that whatever Sung Jin Woo means, has the kailangan best ko yan ngayong anime araw glow up na in to. all of the world's history. Naintindihan. Going from the world Ngayong araw na ito. Then bukas, mag-explain ako ng performance task ninyo. Okay? So pangalawang performance task na. Yung mga walang performance task dyan, bahala kayo, mag-remedial kayo. Is that clear, guys? Kailangan ko yan Kailangan ko yung pangalan ngayong araw na to. Doon sa 1.3, kailangan ko rin yung pangalan ng mga magpa-participate sa activity 1.5 ngayon at yung sagot ng bawat grupo. I-send nyo sa subject leader nyo. Subject leader na ang balang mag-send sa akin dahil may GC naman kami. Is that clear?
Malinaw? May tanong ba? Okay. Mukhang wala naman. With that, be safe. Have a great day ahead. See you tomorrow, guys. Have a great day ahead. Bye. Sir. Okay.